John 18:33 and 36. Pilate called Jesus over and asked, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "My kingdom doesn't belong to this world." A very meaningful interview. Tinanong ni Pilate si Jesus kung siya nga ba talaga ang hari ng mga Hudyo, at ang sagot, "Ang kaharian ko ay hindi dito sa lupa." Kung gayon, hindi siya ang political king of the Jews. What king was he? Whose king was he? What was his kingdom? The kingdom of the king. Yan ang ating pag-aaral at kasihanawa ng Espiritu ng Diyos ang ating pananaliksik. Salamat po, Ama, dahil sa buhay na patuloy niyo ipinahihiram, sa lakas at sa lahat ng mga bagay na aming tinatamasa. Bigyan niyo kami ng kaliwanagan ng isip upang lalo naming maunawa, maisabuhay ang kahulugan ng mga ginawa ng iyong anak na si Jesus. Particularly doon sa tinatawag na Palm Sunday, and then later on sa Resurrection Sunday. Lead us, teach us, and add meaning to what we already know. Dagdagan niyo po ang pangunawa at aming pagkakaalam sa mga naganap at sa kahulugan nun sa aming buhay ngayon. Lead us, be our preacher, be our teacher and healer. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. The kingdom of the King. Matthew 21, 1-5. When Jesus and his disciples came near Jerusalem, he told them, "Go into the next village where you will at once find a donkey and her colt. Untie the two donkeys and bring them to me. If anyone asks why you are doing that, just say, 'The Lord needs them.' Right away he will let you have the donkeys." So God's promise came true, just as the prophet had said. Announce to the people of Jerusalem, "Your king is coming to you. He is humble and rides on a donkey. He comes on a colt of a donkey." So noong ang Panginoon ay papasok sa lungsod ng Jerusalem, sa tinatawag natin ngayong Palm Sunday, na siya nating pinagdiriwang ngayon, ay nagpakuha siya ng mag-inang kabayo or donkey, buriko, na sasakyan. Hindi niya pinaghiwalay ang mag-ina, bagamat isa lang siyempre ang sinakyan niya sa dalawang yon. Sinasabi ng propeta na natupad sa pamamagitan ng ginawa na yun ni Jesus ang prophecy. Matthew 21, 6-11. The disciples left and did what Jesus had told them to do. They brought the donkey and its colt and laid some clothes on their backs. Then Jesus got on. Many people spread clothes on the road, while others put down branches which they had cut from trees. Some people walked ahead of Jesus, of others, and followed behind. They were all shouting, "Hooray for the Son of David! God bless the one who comes in the name of the Lord. Hooray for God in heaven above!" When Jesus came to Jerusalem, everyone in that city was excited and asked, "Who can this be?" The crowd answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." So binalabala ng kanyang mga disipulo yung mga hayop, at doon umupo si Jesus at sumakay papasok sa lungsod. At siya naman sinalubong ng maraming mamamayan bilang pagsalubong sa isang hari ng mga dahon ng mga oliba, dahon ng mga palaspas, at mga damit at mga telang kanilang inilatag sa daraanan. Sa Malolos, pagka ganitong Palm Sunday, mayroong kaugalian doon na naglalakad yung mga religious leaders at tinatapakan naman nila mga tapis ng mga kababaihan na nung panahon pa ng ating mga ninuno ay nagsimula na yung tradisyon. Mga tapis naman na nila latag para lakaran. It has become a cultural claim to that tradition. At sabi nila, yan, ang dumarating na yan ay si Jesus, ang propetang taga Nazareth. And hooray here, sometimes called Hosanna, could be read as save us. Save us. A warm welcome. Ang culture kasi ng mga Hudyo masyadong nakapremise sa salvation and condemnation. Kaya sa kanila napakahalaga yung salvation kasi napakadiin sa kanilang kultura yung condemnation and judgment. And here, Matthew connects the event with the old prophecy, Zechariah 9:9.
and interprets it as a kingly act of Jesus. Para kay Zechariah, darating ang hari ng Israel, pero ang Zechariah na ito, ang hinihintay niya, Zechariah was waiting for a political Messiah, a political king and Savior. Will Jesus fit this expectation of a political king? Will he lead a political revolt or movement against Rome? Will he set up a political entity, a kingdom? Will his concerns be political and military? Malalaman natin sa mga masusunod na magaganap. Matthew 21:12-13. Sa pagpapatuloy ng kwento, Jesus went into the temple and chased out everyone who was selling or buying. He turned over the tables of the money changers and the benches of the ones who were selling doves. He told them, "The scriptures say, 'My house should be called a place of worship,' but you have turned it into a place where robbers hide." Pagpasok nitong si Jesus sa templo, sa bakuran ng templo, ay nagalit na siya agad sa kanyang inabutan. Walang patumanggang komersyo, bilihan, palitan, tindahan. Palibasa, ang kultura ng Israel ay nakapremise sa condemnation of sin at sila ay umaasa sa offering of animals and blood sacrifices for the cleansing of sin. Nakadevelop na sila ng industriya na ang dami dong hayop na nabibili para siya mong i-offer. Hindi mo na dala-dala yung hayop. At marami siyempre na maging mga unfair trade practices. At sapagkat sa Israel ay hindi pinapayagan yung coin na merong nakaukit na mukha ng sino man, ang lahat naman ng dalang offering ng mga Israelitang nakatira sa ibang bansa ay mga coins galing sa bansang yon na may nakaukit na mukha ng hari o ng emperor, hindi tatanggapin sa templo ang ganong offering, kaya may money changers para palitan sila ng local coins na katanggap-tanggap sa offering. And again, a lot of corruption is happening as money changes hands. May mga money changer, may mga nagbebenta ng mga kalapati, mga hayop, at naging komersyo ang buong worship event. The place of worship became a place of and for sacrifice, commercialized sacrifice even. We should take note that guilt and sacrifice became the foundation of a worship system and an industry that was born of it. Sapagkat ang laging idinidin ay kasalanan at guilt, lagi mong kailangan mag-offering, kailangan mo ng mga hayop na kakatayin para yung dugo ay mahugasan na yung kasalanan, naging isang malaking industriya, a very corrupting practice that was done only in the temple in Jerusalem, not in other places of worship. You must note, brothers and sisters, that the temple in Jerusalem does not represent all of the Jewish faith systems. Masyado lang nanaig, nakapangyari, yumaman, lumakas ang priesthood in Jerusalem at natabunan yung mga ibang mga quiet na mga ibang worship centers at mga ibang mga worship groups. At itong grupong ito ay masyadong naging corrupt. Itong grupong ito ang kinriticize masyado ng Panginoon. At mula sa grupong ito, humiwalay ang maraming Israelita tulad ng mga Essenes that developed their spiritual communities near the Dead Sea, where the Dead Sea Scrolls were found. Kaya na-develop ang mga grupo katulad nila John the Baptist, or the Baptizer, na sila ay nagkikita-kita, nagtitipon-tipon sa mga ilang, sa mga kuweba, sa mga gubat, sa mga disyerto, away from the temple. The temple system in Jerusalem was not the only religious system in Israel at that time. Masyado lang siyang nakapangyari, na centralized, yumaman, akala mo siya na talaga yung the only authority. And with that growth and power and wealth came a lot of corruption. Ito ang tinuligsa at inuna ni Jesus pagpasok niya bilang hari. Nilinis niya ang templo. So yung mga tao na sumalubong sa kanya bilang hari, matutuwa ba sila sa ginawa ni Jesus? Inaasahan nila siguro, siya'y pupunta doon sa taluktok ng templo at magde-declare siya ng isang himagsikan laban sa Roma, magde-declare siya ng isang bagong political system, isang bagong kaharian, because they welcomed him as king. But the people were to be disappointed.
Jesus was not going to be a political king. He was not going to start a political movement. He was going to cleanse the worship system of the people. So the people were disappointed. That is why in less than a week, they would want Jesus to be crucified. Tinanggap nila si Jesus bilang hari ng Palm Sunday. By Good Friday, he was already dead. Bumaligtad ang mga tao kasi hindi naman yun ang inaasahan nila yung ginawa ni Jesus. Because the first kingly act of Jesus upon entering into Jerusalem was to cleanse the temple of corrupt commerce. It was hardly political. In effect, setting the people free from the religious, not political, burden. So pinalalaya ni Jesus yung mga tao mula sa mapabigat na relihiyoso, lalo yung walang katapusang bayaran, bilihan, hindi sa mga political oppressors, kundi sa religious oppressors. People had to be saved not only from hell, but from their temple system, which was making their life very hard. Always making them feel guilty to compel them to always make an offering. And the corruption that went with the offering system. So the first kingly act of Jesus was to detoxify worship. Tanggalin ang mga laso ng mga dumi ng religious system to deconstruct a major practice of the temple priesthood. That's why the temple priests wanted him dead. Jesus was going to hurt them, or it mattered a lot in their pockets. Masisira yung komersyo ng relihiyon. Alam niyo naman, relihiyon, may tendency sobrang maging komersyo. Binibili mo na yung kaligtasan, binibili mo na yung dasal, binibili mo na yung ritual, binibili mo lahat, ang mga itatapal sa katawan mo, sasabit sa iyong leeg. Lahat binibili. Siyempre, ayaw yun ng mga priests. Kaya galit sila kay Jesus. We should note that the Jerusalem or the temple-based worship system had become so corrupted. Hindi ang lahat ng pananampalataya sa Israel ay na-corrupt, pero yung nasa Jerusalem, sobrang corrupted. Note the reaction of the Essenes by the Dead Sea, as we have mentioned, and even John the Baptizer. At matapos ang Christianity ay naging established religion, naging spoiled uli ang church, naging corrupt uli ang church, sumobrang mukhang pera ang church, kaya nagkaroon uli ng reaction ng mga ibang Christians, yung mga ascetics, yung mga nagkulong sa mga sarili nila sa mga monasteryo, sa mga kumbentong hindi sila lumalabas, reaction nila yon sa luho at kalaswaan ng relihiyon. Laging may mga nagre-react sa mga excesses of religion all throughout time. Kaya lang hindi sila laging sikat kasi hindi naman sa kanila nakafocus ang camera at hindi sila ang gumagawa ng news. Kahit false news, ang gumagawa yung makapangyarihan. As you know, history is always told by the winners. Pero laging may resistance to corrupted mainstream religion. At iyon ang unang-unang ginawa ni Jesus. To declare himself as king, not of this world, but of the spiritual world, of the heaven, he cleansed the temple of its corruption. So Jesus' act against commercial and ceremonial sacrifice was prophetic. Bakit niya pinigilan ang pagbebentahan ng mga hayop na kailangang patayin para magkaroon ng offering? Bakit niya pinigilan ang kutakot-takot na komersyo? Because he came to be the sacrificial lamb. Hindi na kailangan bumili ng mga hayop na kakatayin kasi hindi na kailangan magkatayan at all. Dahil siya na yung mamamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. He came to offer the perfect sacrifice na hindi kailangang ulit-ulitin buwan-buwan, taon-taon. He came to make the ceremonial, especially commercial sacrifice, irrelevant and needless. The arrival of Jesus in Jerusalem started to make the temple irrelevant. Bakit? Without animal sacrifice, there will be no need for the temple, which has become the center of sacrifice. Because now Jesus would sacrifice himself in replacement of all sacrifices of all time. And besides, in spite of the sacrifices,
nothing was really achieved in behalf of the supplicant or the people who are making the sacrifice. Hebrews 10:1-4. The law of Moses is like a shadow of the good things to come. Anino lang ng darating na magandang bagay, pero hindi pa rin yun ang magandang bagay. The shadow isn't the good things themselves, because it cannot free people from sin by the sacrifices that are offered year after year. Sabi niya, alam niyo, ang batas ni Moses, pakita pa lang, extra, patikim, pahimakas ng darating na real thing. Hindi yun ang real thing, sapagkat ang mga sakripisyong yan, taon-taon mo mang gawin, ay wala namang na-achieve, walang nagagawa. If there were worshipers who already have their sins washed away and their consciences made clear, there would not be any need to go on offering sacrifices. But the blood of bulls and goats cannot take away sins. It only reminds people of their sins from one year to the next. Sabi niya, alam niyo lahat ng inutos ni Moses na yan, hindi yan ang tunay. Yan ay introduction lang sa tunay. At ngayong dumating na ang tunay, dapat tama na yung introduction at tanggapin niya na yung tunay. Kahit magpatiwa-tiwari kayo ng ka-o-offer ng mga baka, ng mga hayop, mga kambing, wala kayo na-achieve. Lalo nyo lang naaalala na makasalanan kayo kasi hindi kayo kayang linisin ang mga dugo ng hayop. Kaya yun ang unang in-address ni Jesus. Time of change has come. I am the Lamb of God. I will die for you. My blood will cleanse you. There is no more need for all of these sacrifices, especially that you are paying so much money for it. Because the salvation is free. It is not cheap, but it is free. Very clearly, the law of Moses was not the real thing. It was not the means to, nor the end of all things. Hindi siya ang daan patungo sa kaligtasan at hindi siya ang kaligtasan. Siya ay nagpapaalam lang na kailangan niyo maligtas. At ang kaligtasan yun, nasa kamatayan sa pagbabayad ng kasalanan ng mga tao ng Panginoong Yesus. Hebrews 10:5-6. When Christ came into the world, He said to God, sacrifices and offerings are not what you want, but you have given me my body. No, you are not pleased with animal sacrifices and offerings for sin. Very clear. Sabi ni Jesus sa Ama, hindi kayo natutuwa sa mga hayop na kinakatay para sa pagliligtas sa tao, paglilinis sa tao. Hindi yan ang gusto nyo. Kaya binigay nyo sa akin ang aking katawang ito. Ito ang ibibigay na handog para sa kaligtasan ng mga tao, sapagkat ito lang ang katanggap-tanggap sa Ama. Jesus Himself declares that God does not want sacrifices and offerings for the forgiveness of sins. Kaya sobrang katakataka na maski sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyanong gustong buuin uli ang templo sa Jerusalem. Para ano? Yung templo ay para sa offering ng mga hayop. Para mag-offer uli tayo ng mga hayop? Di baliwala ang kamatayan ni Jesus kung bubuuin mo pa uli yung templo. Inilipat na nga yung templo sa puso ng mananampalataya. Na kahit nasaan ka, nandun ang templo ng Diyos. Ise-centralize mo uli sa Jerusalem. Ano? To empower the Jews? To empower that nation? Samantalang in-empower na ng Diyos ang lahat ng mananampalataya sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, para yung kapangyarihan ng Diyos available to all who believe. It is no longer centralized in Jerusalem, and many people now want to centralize it there again. In direct contradiction to the ministry of Jesus. And yet they are deceived into thinking that they are pleasing God by wanting to build the temple again. Hinayaan na nga ng Diyos na masira yon. Kung gusto mo naman Diyos na mabuo yun, di sana hindi na niya hinayaan masira. Bubuuin mo na naman para kontrahin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi na kailangan ng sacrifices, therefore hindi na kailangan ng templo sa Jerusalem. Ganun kasimple. The temple of God is moved into the hearts of believers. You carry the temple of God with you wherever you go. That is very empowering to believers, not only to a certain sect, a certain group, a certain race. Hebrews 10:7-10. Then Christ said, "And so, my God, I have come to do what you want, as the scriptures say.
The law teaches that offerings and sacrifices must be made because of sin. But why did Christ mention these things and say that God did not want them? So nakikita niyo yung discussion ng Hebrews? Sabi ng law ni Moses, kailangan niya mga yan. Pero bakit sabi ni Jesus na hindi kailangan? So alin talaga? Bakit para magkaiba? Verse 9, well, it was to do away with offerings and sacrifices and to replace them. That is what he meant by saying to God, I have come to do what you want. So we are made holy because of Christ. Because Christ obeyed God and offered himself once for all. So sinabi ni Jesus yan at nilinaw niya para mapalitan na ang paniniwala ng mga tao sa mga hayop at mga baka at mga dugo ng hayop. At ang dugo niya at ang kanyang katawan, ang kanyang inialay bilang kabayaran sa kasalanan ng lahat, minsan lang niyang ginawa para sa lahat. Para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. It means there is no more need for any additional sacrifice or any repetitious sacrifice because the blood of Jesus offered once was good for all. And yet, may mga religious practices pa rin ngayon ng mga taong Christians ang tawag nila sa sarili nila, offering Jesus on the altar every week. Every time that they have a religious celebration, they are offering Jesus again as a sacrifice for the payment of sin, although they claim it to be a bloodless sacrifice. What's the use of repeating when the death of Jesus was good once for all? Para ulit-ulitin yan, ay parang minabaliwala mo at nililiitan mo ang halaga nung napakahalagang sakripisyo ni Jesus. Minsan lang para sa lahat. Offerings and sacrifices for the forgiveness of sins, according to the law of Moses, was not what God wanted. In other words, hindi naman talaga yon ang kalooban ng Diyos. Bakit nila na-develop yung sobrang tradisyon na yon? Ewan, kaya ipinadala si Jesus para ituwid yon. Para itama. At para tigilan na ang mga sakripisyo. Pero ngayon, ang dami pa rin sakripisyo. May mga naghihiwa ng sarili, naglalaslas ng likod, dinahampas ng mga kung anong mga tinik, naglalakad sa mga matitinik na lugar, nakayapak. May mga gumagapang pa nga ngayon sa kalsada, gumagapang sa kalye. Parang binabaliwala yung katawan ng tao na mahalaga sa Diyos. Bakit ginagawa yon? Para magbayad ng kasalanan? No need! Kasi binayaran ni Jesus once for all. The observance of Lent, the observance of what we call the Holy Week, should be a time of appreciation for what Jesus did, not a time to repeat and copy what He did. Dapat sa Semana Santa, nagpapasalamat lang tayo at nagdiriwang dahil sa ginawa ni Jesus. Pero di natin kailangang kopyahin ang ginawa niya. Kasi kung kokopyahin mo, edi tuloy-tuloy ka nang mamatay ng buong buo. Magpapapako ka ng krus, bubunutin mo rin after 5 minutes. Hindi man binunot yung kay Jesus after 5 minutes namatay nga siya. Di mamatay ka rin para kompleto. At pagkatapos mabuhay ka muli after the 3rd day. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin yon, huwag mo nalang simulan. Magpasalamat ka na lang na ginawa yun ni Jesus para sa'yo. Kaya yung mga iba OA, meron pang mga ibang mga bayan-bayan, lugar-lugar. Ipinagbabawal ng mga religious groups doon, ang mga kasiyahan, ang mga music festival, pagka hindi pa Resurrection Sunday, bawal sa Biyernes Santo, bawal sa Sabado de Gloria, kasi daw, patayan Diyos. Ha? Minsan lang namatay si Jesus, hindi siya namamatay taon-taon. Kaya hindi mo kailangan magluksa kahit Biyernes Santo, hindi mo kailangan magluksa dahil Sabado de Gloria. Lagi kang magdiwang. Pero inaalala mo lang yung nangyari. At ang pag-aalala dapat ay pagpapasalamat, pagdiriwang, hindi pagluluksa. Tapos na ang pagluluksa, pagdiriwang na, kahit pa nga Biyernes Santo. Pero syempre naman, bilang paggalang sa mga ibang gusto magluksa, huwag kang masyadong maingay siguro, huwag kang masyadong loud, pero hindi ka dapat bawalan nila kung gusto mo magdiwang. Kasi pagdiriwang talaga ang message yan. Tapos na ang sacrifice, it was good once for all. To commemorate it, to remember it, doesn't mean to repeat it. At dapat malinaw yon. Hindi kailangang ulit-ulitin ang sacrifice. Hebrews 10:11, the priests do their work each day, and they keep on offering sacrifices
that cannot take away sins. Yan daw ang ginagawa ng mga priest. They keep repeating the same sacrifice that cannot take away sin. E di sayang, religious sacrifices are for nothing. Tulad din ng maraming tao ngayon, Diyos ko, hindi po ako kakain ng masarap ng 5 Biyernes para dinggin yung aking panalangin. Hindi mo kailangan yung sacrifice na yun kasi mahal ka ng Diyos. Hindi mo kailangan suhulan ng Diyos para pakinggan ng iyong prayer. Pwede kang, Lord, bigyan niyo po ako ng kagalingan sa aking sakit habang nag-e-enjoy ako sa kinakain ko. Hindi masama yun kasi hindi masama ang ugali ng Diyos. Hindi niya sasabing dadasal-dasal ka tapos nag-e-enjoy ka. Dapat magdusa ka para makinig ako sa dasal mo. Anong klaseng Diyos yun? At yun ang Diyos na ipinapakilala sa atin ng marami. Diyos na malupit, Diyos na kailangan suhulan, Diyos na kailangang magdusa ka bago ka pakinggan. Hindi ganun ang Diyos na ipinakilala ni Jesus. Kaya dapat ang tunay na mananampalataya, lumaya na sa ganitong mga tali, kadena, mga kulungan ng isip. Rejoice, be thankful. At kung gusto mo talagang magsakripisyo para sa kasiyahan ng Diyos, yung pera mo, bawasan mo, ibigay mo sa ibang nangangailangan. Yung masarap mong pagkain, bawasan mo, ibigay mo sa nagugutom. Magpasaya ka sa iba, magpagaling ka ng iba. Yun ang magandang sakripisyo. Mayroong napapala ang iba. Hindi yung sakripisyong nasasaktan lang ang iyong katawan, walang napapala ang iba, at lalong walang napapala ang Diyos. Sacrifice, if what you sacrifice would be useful to others, then that's good. But to hurt yourself only on the premise that God will listen to you better if you are hurting or bleeding, maling-mali naman ang pagkakakilala natin sa Diyos pag ganon. Nakakainisulto para sa Diyos. Hebrews 10:12-14. But Christ offered himself as a sacrifice that is good forever. Now he is sitting at God's right side, and he will stay there until his enemies are put under his power. By his one sacrifice, he has forever set free from sin the people he brings to God. Sa isang pagbabayad ni Jesus, bayad na ang lahat. Lahat ng tao, lahat ng kasalanan, lahat ng panahon. Kaya yung mga taong naniwala na kay Jesus, nagpaligtas na, sasabihin, pag believer na po ako at nagkasala uli ako, babalik ba ako sa hell? Di ba bayad na nga lahat? Alam mo ba ang ibig sabihin ng lahat? Pati yung hindi mo pa nagagawa, bayad na. Hindi ibig sabihin na lisensya mo yun para magwala sa buhay, pero lisensya mo yun para magdiwang, na kung dumarating ang mga panahong ikay naging marupok, nagkamali, nadapa, mahal ka pa rin ng Diyos at ligtas ka pa rin. Christianity is divided between this big issue of losing or eternal salvation. Pero malinaw, bayad na ang lahat. Wala namang nakalagay sa parenthesis na puwera yung gagawin mo matapos kang maniwala kay Jesus. Walang sinabi. At pag sinabing, my peace I give to you, ibig sabihin, ano man ang mangyari, anak ka na ng Diyos, doon ka palang mapapanatag. Pero kung natatanggal yung salvation mo, pag nagkulang ka, hindi ka na naman saved. Paano ka mapapanatag nun? Di, lagi kang worried, lagi kang takot. Sabi nga ni Jesus, my peace I give to you. Manahimik ka. Ang pag-ibig ko, ang ibinayad ko, sapat sa iyo. Sa lahat. Doon ka matatahimik. At doon mo maibig sabihin, malalaman na ibig sabihin, you are free in Jesus. Free from fear. Free from guilt. Though you don't deserve it, but the blood of Jesus is more than sufficient for you to have it. Jesus earned it for you. That is why you have a Savior. At yun ang dapat malinaw pag tayo nagsiselebrate ng Lenten season. Jesus' one sacrifice is good for all people. He brings to God at all times. Hebrews 10:15-17. The Holy Spirit also speaks of this by telling us that the Lord said, when the time comes, I will make an agreement with them. I will write my laws on their minds and hearts. Then I will forget about their sins and no longer remember their evil deeds. Nauunawa ba natin ito? Sabi niya, darating ang panahon, ang batas ay hindi na nakasulat sa bato, sa papel, isusulat ko sa puso nila. Ibig sabihin, naturally, automatically, they will obey it.
Pero sabi niya, darating ang panahon na yon. At alam natin hanggang ngayon, hindi pa yung kompleto. Kasi hindi pa natin na-internalize at hindi pa tayo automatic na laging sumusunod. At sabi ni Jesus, pagdating ng panahon na yon, lilimutin ko ang lahat ng kanilang kasalanan. Di ko nagugunitain pa. Di ko na aalalahanin at lalong di ko na isusumbat pa sa kanila ang kanilang mga pagkukulang. Yun ang nakalaan para sa mga believers. While it is not yet fully operational now, rejoice that it will become fully operational and begin to enjoy it now in advance. Dahil yun ang nakatakda sa mga mananampalataya. God's law will be written in the hearts of believers, which means it will be internalized by the believers. It will become their second nature. Hindi mo na kailangang labanan ang sarili mo para sumunod sa batas ng Diyos. Kasi yung batas ng Diyos, yun ang magiging gusto mo talaga, yun ang sarili mo talaga. Therefore, wala nang struggle. God's law will be unlike Moses' law, which was written on stone. Yung law ni Moses nakasulat sa bato, nasa labas mo yun. Hindi ikaw yun, nasa labas yun, pinipilit mo lang sumunod doon. Pero darating ang panahon, babaguhin ang mga mananampalataya na nasa puso na nila yung batas ng Diyos, sila na yon, internal na yon, automatic, hindi na nila i-break. But until the time comes, you depend on God's grace for now. Pero yun ang nakatakda at yun ang magaganap. God will forgive and forget the whole issue of sin. Not only your personal sin, but the whole business of sin will no longer be in our vocabulary. Hindi na yun kasali sa usapan, because we will all live under the grace of God. Hindi tulad ng napakaraming religious activities and teachings ngayon, focused on sin and guilt. And the result, of course, is condemnation. And then you will be moved into making offerings tulad ng tinuligsa ni Jesus doon sa templo. Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Manggaganap. Kung tayo man ngayon ay minsan heart of stone, heart of flesh, dahil nandito pa tayo sa flesh, although nasa spirit na rin tayo, darating ang panahong mawawala na yung body. The body will return to the ground, the spirit will return to God, and that's when we have the flesh for the heart. And that is when we will have a new spirit. There will be no more struggle. Until the time happens fully, you enjoy its idea now. You begin to enjoy it in advance and depend on God's grace and forget the issue of guilt and condemnation because Jesus died for you once for all. Kaya sinasabing by grace, undeserved. The kingdom of the King will not be the temple in Jerusalem. It will not be Jerusalem. It will not be Israel, but the heart of the believer. Yung sinasabing new heaven, new earth, new Jerusalem, yun yung temple of the believer in her or his heart. It's not a physical place. It's not a geographical place. Kasi pag ginawa mo na naman geographical yan, may empower mo na naman yung mga priests sa Israel, sa Jerusalem, na siya ngang number 1 na tinuligsa ni Jesus. Ano, ulitan na naman ang buong problema? Iba na. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Yun na ang magaganap. Nasa puso mo na, bit-bit mo, dala mo, ikaw ang kingdom of God. Forgiven, renewed, made and considered clean because of Jesus. Hebrews 10:18, when sins are forgiven, there is no more need to offer sacrifices. Sacrifice for the forgiveness of sin has become irrelevant because of Jesus. We now sacrifice if the sacrifice has a practical value or a practical result. So nagsasakripisyo kang manahimik kung ang pagdadaldal mo ay makakasakit sa iba. Nagbibigay ka ng offering hindi para bilhin ang iyong kaligtasan, kundi dahil nakakabili ng mga gamit para ituro ang kaligtasan sa iba. Yun ang mga sacrifice na may saysay. Yung nag-sacrifice ka pero may naging bunga sa ikabubuti ng iba. Pero yung sacrifice para lang patawarin ka sa iyong kasalanan, binayaran na yun ni Jesus. Now, back to the story in Matthew. Side comment pa lang yung kanina.
Matthew 21:14. Remember, ang storya natin, pumasok siya sa temple, ha? Pinalayas niya yung mga nagkokomersyo, tinaob niya yung mga mesa. Blind and lame people came to Jesus in the temple, and He healed them. The first act of Jesus the King was to clean the temple, to cleanse worship. And act number 2, the next kingly act of Jesus was to heal, to comfort people. Ang ganda ng symbolism. Why? Kasi kahit ilang hayop ang patayin nila doon, hindi naman nako-comfort yung mga tao. Kahit gano'n sila karelihiyoso, yung mga may sakit pa rin. Yung nagdurusa pa rin. Yung mahirap ang loob, nahihirapan pa rin. Wala silang napapala kahit ang dami nilang relihiyon. Kaya matapos nilinis si Jesus ang templo, ginawa niya ang susunod na mahalaga. Parang sinasabi niya, ang totoo niyan, dapat ang nangyayari dito sa templo, healing. Hindi commerce. People should come to God. People should be ministered to by the church. And the effect should be that they are comforted. Gumagaan ang kanilang karamdaman, kung yun man ay physical. Gumagaan ang karamdaman at bigat ng kanilang loob. Nakakahinga sila ng maluwag. Nakakatanggap sila ng pag-ibig, pagmamahal, pagpapahalaga. Yan ang dapat nangyayari sa religion. Hindi ko takot-takot na ritual ng sakripisyo. Ang ending, feeling empty ka pa rin, feeling alone, rejected, and guilty. Matthew 21:15. But the chief priests and the teachers of the law of Moses were angry when they saw his miracles and heard the children shouting praises to the Son of David. Imbes matuwa yung mga priests dahil maraming gumaling, nagalit. Kasi hindi sila yung nagpagaling. Hindi sila ang bida. The Jewish religious leaders were jealous, angry, and they felt threatened. Sabi nila, mahirap ito, ha? Nasasapawan tayo, nadadaig tayo, baka mawalan tayo ng follower, mawalan tayo ng income. Jesus would make them irrelevant. Sila yung political. Jesus was not. Matthew 21:16. The men said to Jesus, "Don't you hear what those children are saying?" "Yes, I do," Jesus answered. "Don't you know that the scriptures say, children and infants will sing praises?" And Jesus was quoting Psalm 8:2. Matthew 21:17. Then Jesus left the city and went out to the village of Bethany, where he spent the night. Yun ang king. Pagpasok niya sa Kapitolyo, matapos siyang maglingkod, bumalik siya sa maliit na village, sa labas ng mga pader ng syudad, at doon siya nagpalipas ng gabi. A very humble king. A king that never went to the palace. A king that rode only a very humble animal, not a white warrior horse, as the prophecies of Israel would wait for. Because ibang klaseng king pala ang darating. Hindi yun ang ine-expect nila. Kaya pinatay nila within the week. John 18:33 and 36, sinimulan nating verse. Pilate called Jesus over and asked, "Are you the king of the Jews?" Jesus answered, "My kingdom doesn't belong to this world. If it did, my followers would have fought to keep me from being handed over to the Jewish leaders. No, my kingdom doesn't belong to this world." Sabi niya, kung ako magiging hari lang dito sa mundo, dapat ipinaglaban ako ng mga followers ko para huwag maaresto. In fact, nung si Jesus ay nakapako sa krus, legions of angels were on call, awaiting an instruction if he would like to be saved from the cross. But Jesus did not ask for it. In other words, hindi naman talaga military ang kanyang takeover. Jesus is king, but a humble and a caring one, not a political one. Jesus was a king of love. The kingdom of God, the kingdom of Jesus is not of this world. But you know, soon, Christianity was corrupted to become very worldly. And Christianity, as you know in history, became a political, economic, and military juggernaut. Nakikialam sa mga gobyerno, nagpapabagsak ng mga gobyerno, nangihimasok, nagahari sa mga tao, up to now in some places on the planet. A huge, powerful, and overwhelming force and institution, yun ang juggernaut na nangyari sa Christianity. Up to now,
Many acts of the so-called churches of Christ are so priestly, like in Jerusalem, so Pharisaic, like in Jerusalem, and so political, like in Jerusalem. Some things never change. Dapat ang mga mulat, matatalino, nag-iisip na Kristiyano, ang bumago sa ganung paraan. Hindi si Jesus pumunta sa lupa para magtayo ng organisasyon na makikialam sa mga pamahalaan, magpapaandar ng mga bansa at mga imperyo. Ito ay dapat isang kilusan ng mga espiritual na maglilinis sa pananampalataya at magpapaginhawa sa pagdurusa ng mga tao. Yun ang ministry ni Jesus. The kingdom of God, of Jesus, is not organizational. Wala naman tinayo si Jesus na organisasyon. It was not political and definitely not militant. John 18:36, Jesus said, "My kingdom is not of this world. If I were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place." So the kingdom of Jesus is not in agreement with the Jerusalem temple practice and leadership. Very clear yun. Tapos yung temple na yun, ang gustong i-restore ngayon ng maraming nabubulagang Kristiyano. They romanticize Israel too much. They romanticize Jerusalem too much. It was the very temple that Jesus cleansed because it was corrupt. Beware of any impulse or teaching that advocates for the revival of Christianity or Judaism as political or military force. Beware of seductions. Umiwas sa mga panunukso, mga mapanuksong mga guni-guni para ang Kristyanismo o Judaism ay gawing political force. The kingdom of God, of Jesus, is about healing the sick. You want to expand God's kingdom? Heal the sick. With or without doctrine, you heal the sick. That is pure doctrine. Heal those who are physically and emotionally sick. That is pure religion. The kingdom of Jesus is about comforting suffering people. That is missions. Hindi lang religious conversion, mapasunod mo sa iyong sekta, maging member na yung church. Truest mission is to comfort people. That was the ministry of Jesus. It's about accepting the rejects of society. When you accept the rejects of society, you are doing the work of Jesus, minus the religious label. The kingdom of Jesus is about ending the oppressive religious system of sacrifices and of offerings spurred by guilt and condemnation. Huwag lagi nagpapagilty sa tao. Ang ituro mo sa kanya, freedom and liberation through the forgiveness of God. Hindi yung fear, always fear of God, but love of God. Mahalaga na ipapakilala natin yun. Lagi na lang tayong natatakot na makondemn, maparusahan. Romans 8:1-2. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Wala na daw na panghuhusga, pagkukondena sa mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Dahil sa pamamagitan niya, kayo'y pinalaya niya mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Hindi na kayo naaabot noon. You are above and beyond the reach of the law because the love of God has flown you high above this storm. Jesus came into Jerusalem, into the world, to bring, extend, and open the kingdom of God to everyone. Iyon ang kahulugan ng Palm Sunday. John 1-12, Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. At pag child of God ka, kahit anong mangyari, child of God ka. Tulad ng storya ng prodigal son. Anak siya nung kanyang tatay, siya ay naglayas, nagwala, nagwaldas, pero hindi naging sapat yon para hindi na siya maging anak. Nung bumalik siya, tanggap siya na para hindi siya umalis at mahal siya as usual. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magpabulag sa mga laging nananakot who blackmail you into perfection so you don't lose God's love.
Ay, pag nagkamali ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Pag nagkamali ka, condemn ka na uli. Hindi yon ang turo ni Jesus. Turo yun ng mga nananakot. Yung those who blackmail you into holiness. Dapat, you are being holy, you are being perfect, being made perfect because you love God. But in times that you fail, you know that the love of God sustains you at mahal ka pa rin. At yun dapat ang mensahe natin sa ating sarili at sa ating kapwa. Matthew 11, 2-6. John the Baptizer was in prison when he heard what Christ was doing. So John sent some of his followers to ask Jesus, "Are you the one we should be looking for, or must we wait for someone else?" Jesus answered, "Go and tell John what you have heard and seen. The blind are now able to see, the lame can walk, people with leprosy are being healed, and the deaf can hear. The dead are raised to life, and the poor are hearing the good news. God will bless everyone who doesn't reject me because of what I do." Sabi ni John the Baptist, kasi nauna siya kay Jesus Tapos nakulong siya. Nung nabalitaan niya ang ginagawa ni Jesus, nagpadala siya ng mensahero, itanong nyo, kayo na po ba yung hinihintay namin? Kayo na ba yung the one, the Savior? Kayo na ba yung the kingdom of God? At sabi ni Jesus, sabihin mo kay John, ang lahat ng ito, yung mga nagdurusa, nakakakita na ng lunas, ng pahinga, sabihin mo sa kanya, yun ang kingdom of God, yun ang kahulugan ng kingdom of God, kaya dumating na ako na ngayon. The Messiah, the Savior, the King, will be known for healing the sick, giving life to the dead, giving the good news to the poor in spirit, and will be known for compassion. This is what the kingdom of God is all about. This is what the entry into Jerusalem and Holy Week and Jesusness are all about. Observe the essence of Palm Sunday. Cleanse your temple of all the misconceptions about God and His kindness. Cleanse your temple of all the commercialism, of all the attempts to pay for your sins and to sacrifice. Accept the grace of the Father through Jesus. Have peace. That is the message of Palm Sunday. Extend the kingdom of God, of Jesus, to others and to yourself. Maging mabait tayo sa ating mga sarili at sa ating kapwa dahil mabait sa atin ang Diyos. Purify religion and religiosity of commercial, political, militant, condemning and guilt-inducing agenda. Tigilan na natin ang pananakot sa isa't isa, pagbabanta sa isa't isa. Mabuhay tayong may kapayapaan, katahimikan, dahil mahal tayo ng Diyos. Yun ang mensahe ng Holy Week. Dear God, we thank you sa pagmamahal niyo sa amin. Turuan niyo kami, Lord, na huwag magdrama tungkol sa Holy Week, maglungkot-lungkutan, magluksa-luksaan, kundi ipagdiwang namin ang kahulugan nito, na bagamat nahirapan ng iyong anak na si Jesus, siya'y namatay, sumandali, pero tapos na yon. Ang dapat naming atupagin ngayon ay magpasalamat, mabuhay na may kapayapaan, at i-extend sa ibang tao ang kapayapaan na ito ng pagliligtas, pagpapatawad, at pagtanggap ninyo na walang patakaran. Teach us to appreciate the true essence of your love, and teach us, Lord, to apply this to our fellow men. Pagbulay-bulayan natin ito kung paano ipamumuhay araw-araw, especially in the observance of Holy Week.